Purihin po ang Diyos. Ito po'y ginawa natin for us to get to know God more. At ang ating pong bilang pasimula, ito po ang ating pag-usapan. Prosperity Part 1. Yan. Hanggang 4 o 5 bahagi po ata ito na aking pong nagawang katuruan. At para malaman natin yung step by step, ano ba yung mga ginagawa nating pagtatanim? Ano ba yung mga pagbibigay na ginagawa natin? Ano? At purihin ng Diyos, alam ko matutuwa po tayo dito sa ating mga pag-aaralan. Tayo po'y manalangin. God, we thank you so much for your words. At hayaan mo pa yun, lumalim kami sa iyo at makilala ka namin, O Diyos. Lalo pa sa buhay Kristiyano namin, mapapurihan ka, maluwalhati ka as we continue to know you more in deeper and personal way in Jesus' name. Amen and amen. At purihin po ang Panginoon every day, except hindi naman actually, from Monday to sometimes hanggang Saturday, pero Monday to Friday po, meron po tayong prayer devotion and declaration. At doon po natin ginagawa yun. But sometimes dito po yan, dito po sa Canada, no, yung Saturday po, which is Sunday dyan, minsan ayoko nang mag-live kasi nga ma-attend sila ng church yung mga tao. Ayoko naman agawin yung oras at panahon nila ng pagpunta sa church. And then, ito po from time to time, I will see to it na magawa ko. Wala po tong oras. Pwede niyo pong panoorin lamang at para sa ganun lumalim po tayo sa Lord. Ano? At purihin ng Panginoon kasi ito po yung makakatulong sa ating paglago. Yung mga tao nagsasabi, ano ba yung prosperity niya? Yan po ating pag-usapan. Simulan po natin mismo sa Genesis para makita natin, plano ba talaga ng Diyos tayo pagpalain? Kailangan ba talaga na ang tao ay pinagpapala, mayaman, o may pera, may kung ano po ating iniisip? Hindi ba nagiging materialistic ang Kristiyano pag ganyan? Yun po ay unti-unti nating masasagot hanggang tayo lumago sa pagbibigay. Ang inyong pong lingkod ay yan po ang aking ginagawa mahabang panahon na, no, sa aking buhay na nakikita ko kung gaano katindi ang Diyos na magpala. Ay ayoko lang naman na ako ang pinagpapala. Siyempre lahat tayo pinagpapala. At pwede po rin natin ito i-share, ibahagi sa lahat at malaman nila na meron tayong Diyos na nagtuturo sa ating maging maunlad at pinagpapala. Amen po ba? Sige, tuloy na po natin. Prosperity Part 1, ang ating po magiging verse ay simulan po natin sa Genesis chapter 1, verse 1. Hindi ko na po nilagay yung Genesis, pero yan po ay Genesis chapter 1, verse 1. Sabi rito, in the beginning God created. Yung original word po na ginamit ay prepared. Ang Diyos ay naghanda. Heaven and earth. In other words, yan palang pagkakalalang ng langit at lupa. It never stand alone na dahil kailangan gumawa siya ng langit, kailangan gumawa siya ng lupa. But ang big idea dito ay yung naghanda ang Diyos. Inihanda niya ang langit, inihanda niya ang lupa. Of course, langit, yung mga angels na ginawa niya para sa kanya. Para saan naman yung earth? Dumukuan po tayo sa 26. Ito po ngayon yan. Ayan na. Para kanino yung nilalang na yan at para kanino yung paghahanda. Then God said, let us make humans. Ayan. Gumawa tayo ng tao. Let us make humans. Ayan ang sinabi ng Lord. Ha? At nilagyan ko po doon yung salitang recipient. Pag sinabi po natin recipient, siya yung tatanggap ng ginawa ng Diyos. Wow! In our image, in our likeness. Siyempre, hindi ka lamang tatanggap. Gusto ng Diyos, kapareho natin siya. Kailangan kapareho natin yan. Kailangan kaimahin natin yan. Kailangan katulad natin sila. Let them rule, ayan na. Kita nyo, yung mga recipient niyan, hindi sila under ng nilalang ng Lord. Sila ang mag-under sa mga nilalang ng Lord. Then, sabi, let them rule the fish in the sea, the birds in the air or in the sky, the domestic animals all over the earth. Oh, wow! So, tataka tayo, ipis lang, takot na yung tao. Pero tayo po, meron kapangyarihan sa kanila. Nakita ng ahas, naku, nagtatakbo na. And all the animals that crawl on the earth, lahat ng nilalang ng Diyos, binigyan po tayo ng rulership.
Wow, ikaw yun eh. Tayong lahat dito eh, no? Ituloy po natin ngayon. And verse 27, ito po ang sabi. So, God created humans in His image. Ginawa niya to sa kanyang imahen. In the image of God, He created them. He created them male and female. Ayan, babae at saka lalaki ang pagkakalalang. Verse 28. God blessed them and said, be fertile. Ito na. Ang ginawa ng Lord na lupa, hindi na natin pag-usapan yung langit muna. No? Yung ginawa niyang lupa, ay pinagpala niya. May ginawa siya, alamat at kung ano pa, which mamaya matatakal natin ng konti. At pagkatapos, yung tao, dalawa lang. Dahil gusto ng Lord, itong mga taong ito ay mag-multiply, maging fertile, mag-increase in number, no? Fill the earth and be its master. Rule the fish of the sea, the birds of the air in the sky, and all animals that crawl on the earth. In other words, ang tao ay ginawa nila lang ay talagang pinagpala na. Simula pa lang. Bless na bless ka na. Ewan ko ba bakit minsan parang ang layo natin dun sa pagkakadalang ng Diyos sa atin. Ang layo ng ating itsura. Pero pwedeng ibalik eh. Pwedeng ilagay eh. Mamaya-maya malalaman nyo kung bakit. Verse 29, God said, I have given you every plant. Ito na yung part ng prosperity. From the very beginning, the Lord is thinking about human being to prosper. He's thinking about you and me to prosper. From the very beginning, nung ginawa niya si Adan at Eva, ang gusto niya pinagpapala. Simula pa lang po yan. God said, I have given you every plant and with seeds. Ayan, binigyan siya ng puno ang tao, pero yung mga puno yun, nilagyan niya, nagkaroon ng mga seeds, no? Hindi ko alam kung paano nagkaroon ito ng mga seeds, yung nara, yung iba pang bagay na hindi ko naman nakikitaan ng mga buto. Pero nilagyan ng Diyos eh. Sinabi niya ganyan eh. On the face of the earth and every tree. Hindi sinabing some trees. Pero lahat ng puno. Ayan. Lahat ng halaman. Ayan. Lahat ng halaman, lahat ng puno. At lahat ng ito magkakaroon ng bunga na merong buto. This will be your food. Sinabi niya, itong iyong pagkain. Ayan, talagang supplied ang pagkain noong pa. Wala namang kinawawa ang Diyos. Hindi niya kinawawa si Adan at Eva na bahala na kayo, nilalang ko kayo. It's up to you. Hindi. Sinabi talagang i-prepared. Ikaw yung recipient at inihanda niya. Kaya noong una pa man din sa pagkakaisip ng Panginoon, gusto niya pinagpapala ka. Verse 30, I have given all green plants as food, and every land animal, every bird in the sky, every animal that crawls on the earth, every living, breathing animal, and so it was. Verse 31, God saw everything that He had made, and that it was very good. There was evening, and then morning, the sixth day. Sa ika-anim na araw, sinabi niya, perfect, ayos, very good. Why? Kita niya na. From the very beginning, ipaprosper ka ng Lord. Ginawa niya na to kay Adan at Eva. At kung ano man ang ginawa niya kay Adan at Eva, dalo yun sa atin. Kaya kung mag-iisip kayo, tayo ba'y talagang ipaprosper ng Lord? Yes, from the very first start, Genesis pa lang, handa na ang Lord na pagpalain tayong lahat. Tingnan po natin sa chapter 2 verse 8. And the Lord God planted a garden in Eden in the east. That's where He put the men whom He had formed. Nilagay niya dun yung tao na ginawa niya. Verse 9, the Lord God made all the trees grow. Lahat ng puno nag-grow out of the ground. These trees were nice to look at. Ang gaganda ng mga puno pag tinignan mo doon sa Garden of Eden, no? And their fruit was good to eat. Lahat pati ng bunga, lahat ng puno nagbubunga eh. At napakasarap. The tree of life, the tree of knowledge and good and evil, grew in the middle of the garden. May binanggit siyang dalawa. Yung tree of life and tree of good tree of good and evil, knowledge of good and evil, nandun lahat siya. Verse 15, and the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to farm the land
and take care of it. So merong utos. Ibibless ka ng Lord, ayan na, simula pa lang meron na eh. Pero ang gusto niya, alagaan mo. Alam nyo, merong blessing ang Diyos sa ating lahat, pero gusto niya alagaan niya natin to. At habang nag-aaral po tayo tungkol sa prosperity, malalaman natin lahat kung paano mag-alaga. Sabi ng verse 16, "And the Lord God commanded the man and said, You are free to eat from any tree of the garden." Yung kahit anong puno dyan na may bunga, pwede mong kainin. Verse 17, "But you must never eat from the tree of the knowledge of good and evil, because when you eat from it, you will certainly die." Marami nagtuturo tungkol dito at sinasabi ito daw yung pinaka-tight sa lahat ng mga puno. Ito yung pinaka-ikapu ng puno. Wala namang nakalagay na ganoon. Pero most likely, para ang impression ng Diyos ganoon. Kasi nangyari ito sa panahon ni Joshua. Sabi niya, lahat ng inyong makukuha, yung unang-una po nilang nilusok. Lahat ng inyong mapapanalunan, mapapagtagumpay, ialay niyo lahat sa akin. At doon naman si Achan kumuha at nagtago, di ba? Doon nasumpa ang kanyang family. Ganito rin yun, kaparehong-kapareho, pero hindi sinabing tithes nyo yan. Kay Joshua, hindi rin sinabing yung una nyong gagapiin, malulusob, ay yun ang inyong tithes. Hindi ganun ang pagkakasabi ng Lord. Pero most likely ang impression nun, ganun. Kung titingnan natin mabuti, may isa lang puno na ayaw ipagalaw kasi yun ay para kay Lord. Kay God lang yun. Kaya nga nung tinukso ng ahas, si Adan at Eva o si Eva, ang pagkakasabi, magiging katulad ka ng Diyos. Kasi para sa kanya talaga yun. Ayan. Medyo nagkaka-idea na tayo, ha? Nakikita na natin, ano? Kung ano talagang meron. Ngayon, ang word of prosperity, it means prosper, coming from the root word prosper, to thrive, flourish, bloom, success, strength. Ang prosperity naman, sa noun po yan, kasi yung prosper is a verb. Sa noun is opulence, affluence, luxury, means wealth. Ayan, inflation. Lumalago talaga, no? Boom! Good times, business, binibless ng Diyos ang ibig sabihin ng prosperity. Ang prosperous po isang adjective is wealthy, mayaman, sumasagana, ayan, puro wealth po at blooming at success ang tungkol sa prosperity. Yan po ang meaning ng prosperity. Gusto ba talaga ito ng Diyos? Things that we should know about prosperity from the very beginning. God prepares prosperity. Sa totoo lang, inihanda ng Diyos nung panguna na pagpalain, mag-prosper, maging wealthy, maging mayaman ang tao. Inihanda na ng Diyos yan eh. In the beginning, sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, God created, He prepared heaven and earth. Preparado po ang langit at lupa, talagang blessed na blessed. Kung loloobin ng Lord, ikaw makarating ng langit ngayon, blessed na blessed po ang lugar ng langit. At ngayon sa lupa, ganyan din ang kanyang ginawa. Ganyan din para sa atin sa pasimula. Yan na pong ginawa niya. Sa chapter 12 verse 1, ito po yung nakakatuwa kasi ito po yung simula ng paghayo ni Abraham at maranasan niya yung gagawin ng Diyos sa kanya. At ganun din tayong lahat. Simula nang tayo lumapit sa Panginoon, may pagbabago ang buhay natin. At katulad ni Abraham, and the Lord said to Abraham, sabi ng chapter 12 verse 1, leave your land. O, sabi niya ganyan, no? Huwag kang tumingin dyan sa lugar mo na dyan kita pagpapalain. Para bang ganito, huwag kang nasa yung comfort zone mo lang, no? Parang kumbaga Pilipinas na ang sarap na, no? But the Lord is asking us to live. Merong journey of prosperity kasi. Si Abraham ay pagpapalain ng Diyos at dinala siya sa journey ng prosperity. Yun po yung ating talagang itinatakil ngayon. Chapter 1, part 1 pa lang po tayo, no? Ngayon, sabi niya ganyan, iwan mo yung iyong lugar, iwan mo yung mga relatives mo, kamag-anak mo, yung magulang mo, at bumunta ka sa lugar na dadalhin ko sa iyo. Ayan na, ayan na. Ano yung una siya? I will make you great nation. Ika'y gagawin kong matindi at malaking bansa. Ibibless kita. At gagawin kong pangalan mo dakila at magiging pagpapala ka. Tandaan mo yan. Gagawin niya ang tahanan mo ay great at magiging blessing ka. Hindi ka pwede, sabi nga ni Rebuesa sa anniversary ng Saskatoon, hindi ka pwede maging blessing kung hindi ka blessed na blessed. So yun. And verse 3, I will bless those who bless you. Ano ka pa? Center
or source of God's blessing through your life. Di ba? Ibang klase. Kaya yung prosperity si Adan at Eva, binless sila ng Lord eh. Kinikilabutan po ako. In other words, binibless ka ng Lord para i-bless din ng iba. At sa magitan mo, wala kang gagawin, pero sa magitan mo, magiging blessing ka sa lahat kapag i-bless ka nila. And whoever curses you, I will curse. Ang sino mang sumumpa sa iyo ay susumpain ko. Wow! You and I will curse them, no, through you every family on earth will be blessed. Kaya nakakatuwa kapag may isang tao na nakakilala sa Panginoon at pagpapalain po ng Diyos ang lugar na yon. Totoo po yan, kasi naging source of blessing ka na eh. Matthew chapter 6:26, look at the birds. They don't plant, harvest, and gather the harvest into barns. Yet your heavenly Father feeds them. Aren't you worth more than they? Nakita mo ba yung mga ibon? Aba, walang nangangalay kay dyan, walang nagpipiko para sa lupa. At pagkatapos hindi rin sila umaani at igagad nila kailang ani. Hindi sila nagtatrabaho na, in other words. In short, ganun. Sabi niya ganyan. At sila ay pinagpapala o pinapakain ng Ama. Hindi ba mas mahalaga ka sa kanila? Kaya huwag mo sabihin na sa Genesis lang nangyari yan. Hanggang ngayon, sa totoo lang, ikaw ay pinifeed ng Diyos. Hindi ka pagkukulangin, pagpapalain ka. Sabi ng 26 ng Genesis, no, sabi na diyan, ang sabi ng chapter 1, and God said, let us make humans. Ang recipient po talaga ay tao. No? Kaya lang may sinabi siya, dapat maging katulad natin siya, maging ka-image natin siya, maging likeness natin siya, para maging ruler tayo ng lahat ng ginawa niya. Ang recipient po, kailangan etong meron siya. Tingnan po natin mabuti ha. Una, meron kang right connection. Ang prosperity po sa panahon ngayon ay tutuloy-tuloy kung tama ang connection mo sa Diyos. Paano ba nagiging tama yan? Of course, inaamin mo makasalanan ka, tinanggap mo siya sa puso mo bilang Panginoon sa tagapagligtas. Hindi naman biglang boom, mayaman ka kaagad. Uunti-untiin makikita mo at makikilala mo siya, malalaman mo yung paraan at naintindihan mo ngayon ang kilin mo, recipient ka ng God's prosperity, recipient ka ng God's source. Magiging source ka rin para sa iba. Kaya lang dapat right ang connection mo sa ating Diyos. Pangalawa, dapat meron kang right commitment. Kaya nga, according to our likeness, image, bakit ganon? Pag nag-commit ka kay Lord, di ba, kung kanino ka laging kasama, halos ganon ka na rin. Kay Lord, ganon din. Pag ikaw ay nag-commit sa Kanya, napapansin mo, nababago ugali mo, nababagong pagkatao mo, may pagbabagong nangyayari, nagiging katulad ka ng meron ang Diyos. Dahil nagkaroon ka ng commitment sa Kanya. At ang pangatlo po ay tinatawag nating right concentration. Mag-concentrate ka sa word ng Lord. Tignan mo ang Kanyang salita. Di ba? Sabi niya, and he meditate on it. Sabi nga ng Psalm chapter 1, verse 3, hindi ako nagkakamali. And he meditated on it day and night. And they will be like unto the tree that is planted in the rivers of water. Their leaves shall not wither, but whatever they shall do shall prosper. In other words, nagko-concentrate ka, nagme-meditate ka ng Kanyang salita. Verse 28, and God blessed them. Yung word na blessed dyan, it's all about being prospered by the Lord. And said, be fertile, increase in number. Itong gusto niya ngayon, magpakarami ka, yan, maging fertile ka. Talagang commitment, mabigat yan eh. Kailangan talaga yan ang buhay mo eh. Kailangan kasama yan eh sa buhay Kristiyano mo. Be fertile, increase in number, fill the earth and be its master. Rule the fish and lahat ng yan. Binanggit ng Diyos ito kasi alam niya, pagpapalain ka niya at pagsasaganahin ka niya. Alam niya ang buhay mo pasimula pa lamang. Ito po ang nais ko iwanan sa inyo. Kapag naintindihan mo kung bakit ka nag-exist ngayon at kung ano ang plano ng Diyos noon pa at hanggang ngayon, maintindihan mo gusto talaga ng Diyos na i-prosper ka. Gustong-gusto ng Diyos i-prosper ang buhay mo. Gustong-gusto ng Lord na ikaw ay pinagpapala. Nung maintindihan ko po ito, akala ko ang buhay ng Kristiyano ay laging mahirap, laging merong pahirapan, na talagang pahirapan ka, tiis. Naintindihan ko ngayon. Kaya pala may word na
maging master ka, maging ruler ka. Kaya pala may mga ganong word. In other words, mas mataas ka sa mga pangyayari sa buhay mo. In other words, kaya mong tignan ang Diyos mo, hindi ka lang nilalang, kundi pinagpala ka. In other words, kita mo na ang Diyos ay may plano siya. Ang plano niya po sa ating lahat, i-prosper po tayong lahat. Nagsimula ako ng walang-wala, pero nakita ko ang Diyos na kumilos sa akin. Estudyante pala ako noon. Magkakaroon po ako at mangailangan ng aking tuition fee kasi sabi ko nga, parang mas gusto ko ngayon na ako'y mag-aral na ang perang gagamitin ko nanggagaling sa Panginoon. So hindi po ako madalas nakakahingi sa aking mga magulang ng aking pang-tuition. Dahil kailangan ko po, ako po yung pupuntang gawain at may mga nagbibigay po eksakto ng aking pangailangan na ibibigay ko po to sa aking pang-matriculation. At pagkatapos nakapag-work din po ako noon, nakita ko po ang sarili ko sinamahan ng Diyos. Hindi pala mahirap. Ang kailangan mo lang talaga, right connection. Kung connected ka kay God, lahat ng plano niya magaganap. Right commitment. Kung committed ka sa Kanya, lahat ng meron siyang sinabi, gagawin niya sa buhay mo. At kung ikaw ay ang concentration mo talaga ay kay Lord, hindi ka nagpapadala sa mga nakikita mo sa paligid, hindi mo hinayaan na madala ka ng mundo, hindi mo hinayaan na, kasi pwede ba yan, pastor, na hindi ka madala? Yes! Ang totoo niyan, ang buhay Kristiyano ay talagang masayang tunay. Ang buhay Kristiyano ay sinasamahan ng Diyos. Ang buhay Kristiyano ay nakikita ang plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga, brothers, sisters, kayo po mga kapatid ay pinagpala ng Diyos. Simula pa lang yan na ang plano niya. Inianda niya ang langit at ang lupa. Inianda niya ang lahat para ikaw ang tatanggap. Gusto ng Diyos, ikaw ay pinagpapala. Ayan. Huwag kang mag-flow kung anong meron ang mundo, kung meron ano yan. Basta, right connection lang kay Lord. Right commitment, right concentration. And the Lord will bless you. Bibigyan kanya ng magandang pamilya, maayos na pamilya, pinagpalang pamilya, at sinamahan niya. At kahit kailan hindi mo pagsisihan na ikaw ay nasa Panginoon. Meron akong mga kakilala, pagkatapos ma-born again, parang biglang naghirap. At hindi naman natapos doon. After a while, nakalampas sila sa kanilang kahirapan. Meron po akong kakilala na talagang nawala totally ang kanyang kayamanan pagkatapos niya makilala ang Panginoon. Pero hindi natapos doon. Tumuloy-tuloy sila, ginawa nila itong right connection, right commitment, right concentration kay God. Nagtuloy-tuloy din lahat ng kanyang ginagawa, ang ginagawa ng Diyos. At hindi man sila bigla, unti-unti pinagpala ng Diyos at balik sa dati at higit pa. Kasi yun ang plano ng Panginoon sa ating lahat. Bakit siya nagsabi sa Israel ng promised land kung ito naman ay hindi prosperous land? Bakit siya nagsabi na maraming pagkakataon na I will bless you? Kung di ka naman mapapagpala sa pupuntahan mo. Bakit sinabi niya, I know the plans I have for you? Kung hindi naman mangyayari sa lahat sa ito, magaganap po yan. Kaya ulit-ulitin ko po sa inyong puso't isipan, right lang ang ating connection, right lang ang ating commitment, yan po ang ating part 1, at right din ang ating concentration. Kung magko-concentrate ka ngayon, serve the Lord with all your heart, do your best to do what His will, at pagkatapos gawin po natin yung maraming lugar pa, maraming part pa. Kaya abangan niyo po yung part 2, yun po yung ating pag-uusap sa prosperity part 2. Kaya unti-unti lang, para maganda. Ngayon pa lang may natutunan na tayo. Amen po ba? So let me pray for all of you. God, I thank you so much sa mga taong nakinig at sumama ngayon. Hayaan mo, Diyos, na maintindihan nila ang gift of prosperity upon each one of us, Lord. Pagpalain mo ang lahat ng ito na aking makasama, i-bless mo ang kanilang mga buhay, maranasan nila ang iyong kapangyarihan, maranasan nila, Panginoon, ang iyong plano, masaganang plano, magandang plano para sa buhay nila. I declare, Father God, wala pong Kristiyano na katulad sinabi sa salita, no? Sabi ni David, I am young and I'm old, but I never seen a righteous person begging bread. Wala talagang maghihirap. Lahat ng mga nagtitiwala sa iyo at na sumusunod sa iyong mga salita at ginaganap ang iyong pinagagawa, Lord, lahat ng taong ganon ay pinaprosper mo ang buhay. Lord, hallelujah, sa amin po natutunan ngayon, hayaan mong ang mga tao na nakinig ay i-prosper ang kanilang mga buhay. Salamat po, Ma. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name.
Amen and amen. Ayan po ha, nakarinig po tayo ngayon ng katuruan about prosperity. Yan po ay part 1 pa lamang at meron pa tayong mga kasunod pang mga part. Hindi naman po mahaba ang teaching kasi nga ang ating tinuturo ay para lahat po tayo dito ay pagpalain lahat. Pagpalain po kayo lahat nating Panginoon at patuloy po tayo sumunod dito sa ating The Green Pastures. God bless you all. Pagpalain po tayo. Amen and amen. Ito po si Pastor Jing Abad, nagsasabing, ang lahat nagtitiwala sa Lord ay laging pinagpapala. Amen.